po sa ating lahat. Sa ating po mga bisita, at marami po. Guys, nais ko lang po basahin muli ang ating privilege discuss natin. Malayang pamamayan sa buong bayan, ito ng Hunyo 2011. Good morning po sa ating lahat, sa tagapangulo ng APAT, Miss August Chamber, colleagues and friends. Ang iyong lingkod ay humiling muli ng maraming pamamayan dito sa ating pangalan, sapagkat ako po ay nangangamba sa kalagayan ng ating institusyon, ang pag-alagala ng sangguniang bayan. Tayo po ay naaabuso ng mga taong may mga intensyon na sirain ang kredibilidad ng sangguniang bayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng maling impresyon sa ating mga babayan, sa buong Pilipinas at sa buong mundo, sa pamamagitan ng pagkondak ng public forum, ang grupong Noto Bandolantin, UNET, na pinanganuhan ni Ginang Teresita Pordo. Ang bawat video ng public forum na ito ay pinapost nila sa internet sa pamamagitan ng www.ubanlena.com at ito ay nakikita at mapapanood hindi lamang sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Nababanggit po dito ang ating institusyon ng sangguniang bayan at ang mga personalidad ng ating bayan tulad ng ating punong bayan, ang ating pangalawang punong bayan, ang mga miyembro ng sangguniang bayan. Ko lang ang malingaw ang miyembro ng sangguniang bayan, ang pangalan Magalang-galang Aris Joseph Malaysay, Magalang-galang Jocelyn Garcia at ang inyong lingkod, Rodolfo M. Alejo. Sa gana pong aking, hindi po nararapat na tayo ay maging biktima ng trial by publicity. Personal ko po kinukundina ang pagkadawit ng aking pangalan sa naturang open forum na naganap noong ika-3 ng Hunyo sa patio ng ating simbahan. Nadilakuhan ng iba't ibang sektor ng lipunan na pinamunaan ng Noto Bandolantin Butet. Sinabi po nila doon na noong taong February 14, 2011, sa public hearing na ginanap ng sangguniang bayan, sinabi ko daw po di umano, ang basurang ilalagay sa landfill ay sa kalsada dadaan. Wala po akong matandaan na sinabi ko ganoon. Ang tunay na sinabi ko ay, ito ay sa likod daraan, may material recovery area sa Pier 18, at tapos ay ibabiyahe sa likod ng nabotas po ang daan. Kaya po hindi magagamit ang ating kailugan dito. Sa likod po tayo, kung kami po ay nagtulong, tinanong ko po kung pwede ba na magkaroon ng kalsada from Ubando to Nabotas na pwede raw po. Kaya po kapag natuloy po ito, napakagandang development sa ating lahat. Ito po yung mapa. This is irresponsible and ridiculous. Ano po ba ang ibig nila paiwating na tayo ay magsisinungaling sa taong bayan? Hinahabang ko po, sige ng Teresita Pordo, na ipakita dito sa ating kagalang-galang tanghalan kung totoo ang kanyang sinabi ukol sa binanggit ng inyong likod noong February 14, 2011. Hindi po ang papayag sa ganitong mga gawain na lapastakan nila at sisirain ng basta-basta ang pangalan ng sangguniang bayan ng Ubando. Mr. Presiding Officer, nais ko pong maimbitahan si Ginang Teresita Pordo ng Noto Bandolantin Butet at ang namamahala ng www.ubanlena.com upang ipaliwanag ang kanilang panig sa usapin. Kaya hindi na rin sabay pag-aaral ng isang ordinansa patungkol sa mga networking site na nagpupost ng video o retrato na walang basihan at pawang haka-haka lamang ng ilang mga tao upang kaproteksyonan natin ang ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mr. Presiding Officer. Meron ko ng tanong sa bibig ko natin hilingin yung panig po na hindi na Teresita Pordo ukol po dito sa pagkatawag po ng aming pangalan noong June 3, 2004.
Malayang Pamamahayan. Ika-13 ng Hunyo 2011, Bulwagang Pulungang Jose de los Reyes. Magandang umaga po sa lahat ng naniniwala at nananalig sa matuwid at katotohanan. Una po ay mga pagtatama. Una, ang aking pong pangalan ay Maria Teresa, hindi po Teresita. Pangalawa pong pagtatama, hindi po No to Obando Bulacan Landfill Movement ang tawag namin sa aming grupo. No to Landfill Obando po. Ako po ay tumalima sa kanya ng ating pangalawang punong bayan. Una, upang mabigyang linaw ang paksa ng malayang pamamahayag na niligtas ni Consejero Rodolfo M. Alejo sa pangkaraniwang pagtutulong ng Sangguniang Bayan sa iyo raw pong tanghalan ayon sa kanya. Pero ang alam ko po, pangatlong pagtatama po, dito po sa bulwagang ito ginanap noong ika-7 ng Hunyo 2011. At pangalawa, upang maitala sa katitikan ng sangguniang ito ang mga nangyaring hindi kanais-nais sa uri ng pagbabatas dito sa ating bayan, hindi sa landfill at reclassification. Malayang pamamahayan, yan po ang hiniling ni Consejero Rodolfo Dave M. Alejo. Naniniwala po pala siya sa malayang pamamahayan, kaya dapat ay kilalanin niya ang kalayaan ng lahat sa pagpapahayag. Mismo po ang ating Constitution, ang saligang batas ng Pilipinas, ay gumagarantiya sa ilalim ng Article 3, Bill of Rights, Section 4, sa, quote, freedom of speech, freedom of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Siguro naman po ay very self-explanatory. Matagal na po walang martial law sa Pilipinas. Tayo po ay isang malayang bansa na may malayang lipunan. May demokrasya po sa Pilipinas. Di po hahayaan ang diktatorya. Sino po ang nang-aabuso para sirain ang kredibilidad ng sangguniang bayan? Sino po ba ang gumagawa ng mga batas sa anyo ng mga resolusyon at ordinansa? Sino po ba ang dapat ay nag-aaral upang mapagtibay ang batas? Sino po ba ang nagpatibay ng mga resolusyon at ordinansa sa issue ng landfill at reclassification? Ang mga inilalahad ng iyong lingkod sa mga fora na aming isinasagawa ay hindi po mga haka-haka lamang at tunay na may basihan sapagkat mula mismo sa mga tala ng iyong sanggunian ang mga iyon. Mapatutunayan po ni Ginang Elena M. Lumabas, kalihim ng iyong sanggunian na sa kanyang tanggapan nagmula ang mga dokumento na aming pinagbabasihan sa paglalahad ng katotohanan tungkol sa reclassification at landfill issues ngayon sa ating bayan. Kung sa inyong sariling mga dokumento po ay masasabi ninyo na nagpapahayag ang mga ito ng maling impresyon, wala po kaming magagawa sa inyong iniisip sapagkat kayo mismo ang lumikha ng mga dokumentong iyon, ang mga ulat, mga katitikan at mga kapasyahan. Sa mismo pong kapasyahan ninyo ay nakasaad na, quote, nakapagbigay ng mga dokumento ang EcoShield Development Corporation o EDC sa Sangguniang Bayan, unquote. At ang mga iyon po ang mismong naging basihan sa pagpapaliwanag ng katotohanan sa ating mga kababayan. Ayaw po ba ninyong makita ng ating mga kababayan ang mga nasabing dokumento? Bakit po? Ano po mayroon sa mga dokumentong kayo mismo ang lumikha at sa mga dokumento ng EDC na ipinasa sa Sangguniang Bayan? Mula pa rin po sa Saligang Batas ng Pilipinas, Article 2, Declaration of Principles and State Policies, Code Section 28, subject to a reasonable condition prescribed by law, the state adopts and implements a policy of full disclosure of its transactions involving public interest, unquote. Hindi po namin sinasabi na walang public hearing o pagdinig na naganap. Di po ba at ipinakikita pa nga namin ang mga pangyayari
batay sa inyong mga ulat at katitikan, ang malaking tanong po ay bakit hindi tayo nagpatawag ng mga, o hindi kayo nagpatawag ng mga malawakang pagdinig at talakayan hinggil sa inyong mga kapasyahan at ordinansa sa landfill at reclassification. Kaya po tayo nagkakagulo ngayon ay sapagkat hindi ninyo tinatanggap ang tunay na pulso namin na inyong mga kababayan. Tama po si Father Albert Alejo nang sabihin niya, siya ay nalulungkot sapagkat nauna ang pagpapasya bago ang pagtatalakayan. Bakit din po kailangang maunang pagpasyahan ang pagkakaroon ng landfill samantalang hindi pa man din nare-reclassify ang paglalagyan dito? Bakit parang nagmamadali kayo sa inyong pagpapasya? Kailangan po ba na maging basurahan ng code, Metro Manila and nearby provinces and code sa madaling panahon ang barangay sa Langgao? Sa loob po lamang ng kulang sa 4 na buwan ay pinagpasyahan ninyo ang isang bagay na panghabang panahon ang epekto sa ating bayan at kapaligiran. Hindi po ba ninyo naisip yan? At sa ngayon na ang mga dokumento ay nangungusap, quote, ay nangangamba kayo sa kalagayan, unquote, ng inyong quote, institusyon, unquote. Paano po ang kalagayan ng mga mamamayan na inyong pinangakuan na paglilingkuran noong kayo ay pumili ng mga boto? Sabi po ng Pangulong Aquino sa mga Pilipino, quote, kayo ang boss ko, unquote. Kayo po na mga kagalang-galang na pinuno ng aming sangguniang bayan. Sino po ang boss nyo? Mula pa rin po sa Salitong Batas, Article 2, Code Section 24, the state recognizes the vital role of communication and information in nation building, unquote. Ang internet po ay isa sa mga media ng komunikasyon at informasyon. Sino na lang po ang hindi nag-internet, Facebook, Twitter, at iba pa sa panahon ito ng modernong teknolohiya at komunikasyon? Marami po tayong mga kababayang ubandenyo sa iba't ibang bahagi ng bansa at ng mundo. Gusto po nila ng impormasyon tulad po natin. Gusto po nilang malaman ang nangyayari sa ating bayan. Bakit po natin ipagkakait sa kanila ang katotohanan? May malaswa po ba sa mga public fora na nasa YouTube? Marami nga po ang nagpapasalamat dahil naliliwanagan nila ang mga issues. Sa pagbanggit po ng inyong mga pangalan sa mga fora, ay ano po ang masama? Kayo po ang mga pinuno, mga public officials ng aming bayan na nagpasya at nagpatibay sa mga kapasyahan at ordinansa sa landfill at reclassification. Kanino pong pangalan ang nais yung dapat na banggitin? With all due respect, si Judas Iscariote o si Poncio Pilato? Kayo po ang dapat na may kredito sa inyong mga pinagpasyahan at mga ginawa. Ano pong trial? Unquote, trial by publicity, unquote. Bago po nagkaroon ng mga fora, ay pinadala na po namin sa sangguniang panlalawigan, sa ating gobernador, sa vice-gobernador at sa lahat ng mga kagawad ng ating sangguniang panlalawigan ang aming petition, No to Obando, Bulacan Landfill. Sumunod pa rito ay nagpadala rin kami ng mga dokumento kay Kong Villarica, Senador Nicole Miguel Subiri at Senator Pia Cayetano. Wala pa nga pong kilalang pahayagan, radio or TV stations na tinatawag kami. Salamat po sa pagbibigay sa amin ng ideya. Pagkatapos po ng araw na ito, gagawin na po namin at buong-buo na po namin maipapakita ang katotohanan. Tungkol po sa pagbanggit kay Kagalang-Galang Alejo mula sa katitikan ng pampublikong pagdinig noong 14 ng Pebrero 2011, narito po ang excerpts or portions mula sa public forum noong 3 ng Hunyo 2011. Pakinggan po ninyo. Sandali lang po at i-ayos ko na.
po ay coated. May material recovery facility sila sa Pier 18 at tapos ay bibiyahe sa likod sa Nabotas. Sa Nabotas po ang daan, kaya hindi po magagamit ang kailugan dito. Sa perspective po ay may dalawang barge spacing sa gabi ng Manila Bay. Di po ba kailugan at tubigan iyon? At maliwanag po na may masisirang mga bakawan. At ipinakita ko po ang perspective o plano ng kabuang land bridge. Maliwanag po, understanding through context. Binibigyan din ko po kung ano ang ginagawa ng dalawang barge spacing doon kung, quote, hindi po magagamit itong kailugan dito, unquote, na sinambit si Konsehal Alejo. At maliwanag po rin pong sinabi na walang tinutukoy na partikular na tao. Quote, sabi po nila ay sa Nabotas dadaan sa kalsada, unquote. Di ko po sinabing niya. Wala po akong tinutukoy na partikular na tao sa aking pangungusap hinggil dito. Dahil nabasa ko rin nga po ang mismong karugtong na mga pangungusap ni Kagalang-Galang Alejo sa nasabing katitikan, and I quote, sa likod po tayo at noong kami po ay nagpupulong ay tinanong ko po na kung po pwede po ba na magkaroon ng kalsada from Obando to Nabotas ay pwede raw po, unquote. So maliwanag po, simple logic and common sense. Noong nagpupulong, pwede raw pong magkaroon ng kalsada, natural, doon po dadaan. Wala pong partikular na taong binanggit, kaya wala rin po akong partikular na taong binanggit sa nasabing pangungusap ko dito. Sa pag-forum po ng ikatatlo ng Hunyo 2011, ay naroon naman si Kagalang-Galang Alejo. Bakit hindi po siya roon nakipagtalakayan? Bakit po niya ginamit ang bulwagang ito na ang sabi po niya ay tanghalan noong ikapito ng Hunyo upang, quote, hamunin, unquote, ako? Maginoo at Kagalang-Galang po bang asa na ganito? Sino po ang nang-abuso? Sabi po ni Kagalang-Galang Alejo, this is irresponsible and ridiculous. Irresponsible ang ibig kong sabihin, not reliable, not trustworthy. Inuulit ko po, ang mga dokumento po mismo ng Sangguniang Bayan at ng EDC na ipinasa sa inyo ang batayan at pinakikita upang maunawaan ng ating mga kababayan ang katotohanan. Ibig po bang sabihin, ang mga ito po ay mga irresponsable, hindi reliable at hindi trustworthy, samantalang sa inyong sanggunian nga po nanggaling ang mga ito. Ridiculous, absurd, stupid, meaningless, preposterous, contrary to nature, reason or common sense, laughable, katawa-tawa. Ang paglalahad po ba ng katotohanan base sa inyong mga dokumento at sa mga dokumento ng EDC na ipinasa sa inyo ayon sa mga tala ay ridiculous? Paglapastangan po ba at paninira ang ilahad ang laman ng mga dokumento ninyo sa sanggunian? These are public documents. Naririyan po si Ginang Elena M. Lumabas at Ginang Zoraida R. Bautista. Si Ginang Lumabas po ang nag-asikaso sa mga nakalat kong dokumento mula sa Sangguniang Bayan, ang mga katitikan, ulat, resolusyon at ordinansa. At ibinili naman niya at inasikaso po naman ni Ginang Bautista ang mga dokumento mula sa EDC, na lahat po ay hiniling namin na naaayon sa tamang pamamaraan sa pamamagitan ng mga sulat. Naniniwala po ako na tapat sa kanilang mga tungkulin sina Ginang Lumabas at Ginang Bautista. Matagal na po silang naglilingkod sa bayan tulad ko at hindi nila hayaang masira ang kanilang matagal na serbisyo sa pamahalaan. Ang iba pong sipi ng mga dokumento ay binigay po mismo ni Mayor kay Brother Willie De Ocampo. Alam po ba ninyo na wala pong recommendation ang Municipal Development Council para sa reclassification ng mga lupa ng EDC? Ang recommendation po, base sa Memorandum Circular No. 54, ang numero unang kailangan sa reclassification. Hinanap po ba ninyo ito sa pag-aaral at pagpapasya sa inyong ordinansa?
Nakakuha po kami ng CP ng certification lamang at hindi recommendation mula sa inyong sanggunian sa pamamagitan ng aking liham kay Ginang Lumabas. At upang mas maliwanag, ay may ibinigay po sa aming kalatas ang Provincial Planning and Development Officer, Ms. Arlene Pascual, na wala nga rin pong nasabing dokumento sa kanilang possession. Nagpadala na po kami ng liham sa mga pinuno ng lalawigan upang ipaalam sa kanila ito at bigyang diin na hindi dapat ma-approve ang nasabing ordinansa dahil maliwanag po na walang pagsunod sa hinihingi ng batas. Dapat po ay iyon ang recommendation, ang unang hinanap ninyo sa pag-consider sa reclassification ng lupa ng EDC. Ano po ang sinabi ni Kagalang-Galang Arvin de la Cruz doon po mismo sa hearing na dinaluhan po natin sa Sangguniang Panliliwigan noong Lunes? Tumayo po siya at marihing pinahayag sa maliwanag na pakahulugan na hindi ipahihintulot ang paglabag sa batas. Di po ba maliwanag na paglabag ang pagpapasa ng isang kapasyahan na hindi nagpo-comply sa requirement ng batas? Ano po ngayon ang inyong gagawin? Kung sa tingin po ay huli na ang lahat sapagkat pinagtibay na ang reclassification noong Miyerkules, alam po namin na mayroon pang mga magagawa. At ang mahalaga po ay mabatid ng lahat kung anong uri ng pagbabatas mayroon ngayon ang inyong sanggunian. At katabi ko pa po noon si Gagalang-Galang Arvin de la Cruz. Sa mga dokumentong dala ko po noon na mula sa inyong sanggunian, ay bigyan ko raw po siya ng kopya sapagkat hindi raw po niya nakita ang mga iyon. Kayo po, nakita at napag-aralan po ba ninyo ang project description man lamang ng EDC kung saan maliwanag na nakasaad sa page 6 after use? Quote, buildings and industrial activities are not recommended, especially on deep and or large sites, continued settlement, leachate, and gas generation. Kung sadyang napag-aralan ninyo ito, pagtitibayin po ba ninyo ang inyong mga kapasyahan na gawing industrial at maging landfill ang lugar ng Salambaw? Maliwanag po na taliwas ang hangarin ng EDC sa inyong mga intensyon na, quote, pagpasok ng mga negosyo at kapitalista, unquote. Quote, tirahan, pangnegosyo, industriya, unquote. Quote, greater economic value for residential, commercial, or industrial purposes, unquote. Maliwanag po na mismong sila ay nagsasabi na hindi nga po pwede. Buildings and industrial activities are not recommended. May nagsasabi rin po na fabricated ang mga dokumento. Bakit hindi po ninyo kausapin ang inyong kalihim at alamin ang katotohanan sa mga dokumento at pag-aralan ng lahat ng ito? Pati po ang ating mga senior citizens ay nagamit sa di tamang pamamaraan. Sa isa po nilang pagpupulong ay pinapirma sila sa alam nila ay, quote, attendance, unquote. Subalit ngayon ay pinagbabanduhan ng punong bayan ang pirma raw ni dating Mayora Piling Lumabas sa, quote, yes to landfill, unquote. Samantalang sa pagpupulong na iyon ay hindi man lang nabanggit ang tungkol dito. Sino po ang umaabuso? Alam po namin na alam ninyo na something is wrong somewhere. Ano po ang inyong ginawa o ginagawa sa lahat ng ito? Ganyan po ba dapat kumilos at mag-isip ang mga kagalang-galang na pinuno ng bayan? Di po ba dapat ay masusing pinag-aaralan ang lahat bago nagpapasya at nagpapatibay ng mga resolusyon at ordinansa? Nasaan din po ang katapatan? Katanggap-tanggap po ba ang mga nangyari at nangyayari? Sino po ang sumisira at lumalapastangan sa karangalan ng iyong sanggunian? Sabi po, quote, life is what you make it, unquote. Ang tao ang gumagawa ng kanyang buhay. Tayo po ang gumagawa ng sarili natin
imahe. Kayo po ang nagbibigay ng imahe sa inyong institusyon at kayo rin po ang humahagi ng inyong kredibilidad. Napakaganda po ng pagkakataong ito. Ipinahintulot ng Diyos na malinaw na matala sa kasaysayan ng ating bayan ang katotohanan na matutunghayan ng mga susunod sa ating henerasyon. I am very sure with two things though. Una, mula po sa mga tala nito ay matutunghayan ng ating mga anak at ng ating mga apo kung ano ang ginawa ng mga pinuno at mga mamamayan para sa kanilang kinabukasan. Pangalawa, saan man po naroroon ang aking ama, si Celso Espiritu Santiago, na isa sa nagsikap upang maging bahagi ng Ubando ang barangay sa Lambao 36 years ago. Alam ko po na siya ay nalulugod sapagkat aking binibigyang halaga kasama ng marami ang kanilang gayasiya. Pinagpapaalam ko na po, I request for a certified true copy of these proceedings verbatim from the Senate, from the Sangguniang Bayan Secretary rather, for printing and distribution. Isa pong katanungan bago po ako magtapos. Paano po ninyo tinanggap na ang barangay sa Lambao ay gagamitin ng EcoShield Development Corporation kung to continue to meet the solid waste disposal needs of Metro Manila and nearby provinces, unquote. At quote, to serve as the disposal site of domestic waste of Metro Manila and nearby provinces, unquote. Masakit po sa mata kung babasahin at masakit din po sa tainga kung maririnig. Subalit nakalulungkot po ang katotohanan na ito ang inyong ipinaglalaban ngayon, mga mahal namin mga pinuno ng bayan. Saan man po tingnan at anuman pong anyo, maliwanag pong pinahihintulutan ninyong gawing basurahan ang ating bayan. Wala po bang nakukonsensya? Wala po bang magbabago ang isip? Hindi pa po muli ang lahat. Mayroon kayong magagawa kung inyong gugustuhin. Ang ating Panginoon ang nakaaalam kung ano ang nasa ating mga puso. Truth shall set us free. Ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Naibigay ko na po ng maliwanag ang ating panig. I have responded to your question. And with that, I leave. Salamat sa kalinga ng mahal na Birhen ng Salambao. Salamat sa Panginoon. Purihin ang Diyos. Yes. Maraming po salamat. Po sa Dave. Po guys, dali po ay medyo nalalayo po tayo dun sa ang tinatanong ko lang po dito ay saan pong parte ng aming public hearing ginandito po at sa kalsada dadaan. Kasi ganito tayo siguro natatandaan nyo. Yung pinapaliwanan ng po ito ay hawak ko po ang mapa. May whiteboard po dito. May whiteboard po at itinuturo ko po na hindi po dadaan sa kailungan natin ng Ubando. Kasi po hindi naman tayo Sangguniang Bayan ng nabotas eh. So, nung ipinapaliwanan ko po itong bagay na to, nakadrawing po ang mapa at tinuturo ko, dito po tayo dadaan sa likod. Kung natatandaan niyo po. Kasi ang nangyayari lumalabas ay naiiba po yung impression eh na sinasabi ko po nasa kalsada, dadaan. So wala po tayong sinasabi gano'n. Yun lang po yung nililinaw ko. Yung pagkakataon po ng aking pangalan sa public fora na kanilang ginaganap. At the same time po guys, gusto ko rin po ipaliwanag sa yung mga tinanggit po nila ay ang decision po ay nasa sanggaling panlalawigan na kung kaya't ibigay po natin ang
ang karapatan sa panlalawigan na magdesisyon ukol po sa usapin ng reclassification. Yun lang po, Vice. Sa Alvin. Una po, magandang umaga sa lahat. Yung pong sinabi ni Galang-Galang Test Wados, Test, tama po yun. Kaya lang po, ulitin ko lang na, ang hinihingi ko po, kasi po, nung panahon na sila ay nag-uusap nila sa EcoShield, sa kamon ni Tito Test, sabi ko sa kanya, hindi ko alam yung discussion na ginagawa nila kung ano yung kiniklaim niya. Kaya sinasabi ko, at sinabi ko kay Mayor Lumabas, na kung meron pa po kayong mga katanungan, ay ibigay niyo po, ilista niyo, para nang sa gayon po, magkakaroon po ng pagkakataon, hindi man sa panlalawigan, dito po sa plenaryo sa aming Sangguniang Bayan, kung merong hindi po sila na itanong at may gusto pang itanong, through me, ako po ang magtatanong. Yun po ay isang pagdinaw lang. Pangalawa po, kasi po ito, ako yung tinanong ko po sa regional director po ng DNR. Kasi po, maliwanag po sa request ng bigyan ng pondo, ni Ma'am Teresa, na nakalagay po dito ay proposed landfill. Ako po kasi naguguluhan dahil base po sa pagkakabasa ko sa RA 9603, iba po ang dump site, open dump site, landfill sa sanitary. Kaya yun po ang kine-question ko kasi, sabi ko, baka hindi ka ako nagtutugma, yun po pinag-uusapan. Kasi po, direkta ko pong, kung natatandaan niyo po, tumayo ako, tinanong ko po yung director ng DNR, kasi sabi ko, para maliwanag eh. Dahil hindi ko makuha ko yung pinag-uusapan ng gusto, dahil tama po yung kine-claim ni Tito Desi, at tama rin po yung sinasabi ng EcoShield. Kaya lang mo, ang hindi ko nag-claim, isang landfill, saka isang sanitary. So, tumitig po ako, sabi ko, ano ho ba ang pagkakaiba? Magkaiba ho ba to? Pareho po ba to? Ang sagot po sa akin ng Regional Director ng DNR, iba po ang landfill sa sanitary landfill. Kaya ang ginawa ko po noon, dahil nalulungkot po ako, dahil nakikita ko na yung mga kababayan natin, nagtatalo-talo, sabi ko, hindi yata nagtutugma ang napag-uusapan. Kaya sabi ko, ganito po ang ginawa ko, tumindig ako, kung ang EcoShield po, ulitin ko, kung ang EcoShield po, ang itatayo po ay landfill, automatic po, hindi po pwede sa bayan ng bando. Pero kung ang itatayo po nila, o ang i-apply nila sa ating bayan ng bando, ay sanitary landfill, na pinagtitibay naman po ng batas ng RA 9003, wala po tayong magagawa kundi sundin ng batas. Pero, uulitin ko po sa bulwagang ito, kung may mga pagkukulang po ang EcoShield sa pagtatayo ng sanitary landfill, automatic po, isa po ako sa hindi babayad. Ngayon, pangalawa ho, kung sakasakali naman na ang EcoShield ay nakapagtayo na ng sanitary landfill at meron silang nilabag sa pamantayan, sa pagtatayo, sa pag-ooperate ng isang sanitary landfill, EcoShield ban o anumang kumpanya, basta may nilabag po sa pagtatayo ng sanitary landfill, ulitin ko ha, automatic po, gagawa po tayo ng aksyon para po ipatigil ito. Hindi po pwede na labagin natin ang batas, pero kung milalabagin ang EcoShield sa pagtatayo ng sanitary landfill, automatic po, hindi po pwede yun. Yun naman po ginong tagapangulo ng Hapag. Salamat sa Sa kaulitin ko po, Ginang Tessie, kung meron pa po kayong gustong katanungan na gusto niyo itanong po sa EcoShield po, ako po, iniaalin po ang sarili ko para kung meron po kasi ulitin ko po sa pagpupulong po kasi ng Sangguniang Bayan dito sa panlalawigan, iba po kasi ang committee meeting sa committee hearing. Ang committee meeting po kasi binupulan po ng mga miyembro ng Sanggunian o ng miyembro ng komite na pinagtukuyan. Ang committee hearing po, doon po kami nagpapatawag ng mga miyembro po ng nasa labas po ng pamanang bayan ng Sanggunian. Meron po kami pinapatawag po ng mga ibang mga ahensya para po matin dito. Ngayon po ulitin ko, kung meron po kayo nakikita pa, gaya ng sinabi ko sa inyo noon, kung meron kayo nakikita pa na hindi tama, ibigay niyo po sa akin at kung magkakaroon po ng pagpupulong muli dito, ako po mismo magtatanong. At kung yung tinanong natin yun, ay napatunayan natin na hindi karapat-dapat automatic po. Gagawa ko tayo ng paraan, makakasama niyo ako para patigil po yan. Yun lamang po, ganun tagapanghulo ng Hapag. salamat sa Kalesi. Ang ating pong binibigang diin, ayun nga kung ano po ang mga
nilabag sa batas. Kaya nga po, ang katanungan ngayon, nalalaman na ninyo, na kulang po sa requirement, sa kauna-unahang requirement, ang ipinasa ninyong reclassification. Dahil Memorandum Circular Number 54 po requires kauna-unahang pong requirement for reclassification. At sa proseso ay kailangan nga po ay may rekomendasyon ang Municipal Development Council for the reclassification of whatever parcels of land from agricultural to other use. So ano po ang inyo ngayong gagawin? Na ang inyo pong pinagpasyahan na ordinansa ng reclassification, ang unang-una palang requirement ay wala po at hindi po nakaka-comply sa batas. Sa Arvin, Vice, yung pong resolution, alam po natin dito at para po sa kalaman lahat, ang isang resolution po ay pwede pong susugan ng isa pang resolusyon. Ang isang ordinansa po, kung mayroong pagkukulang, pwede pong dagdagan, pwede pong itama, pwede pong baguhin kung di na po naakma o natutugma sa kasalukuyang panahon. Kaya po yung pangamba natin na kung sakasakali po may nilabag, isang resolution po ang binibigay sa yan sa mga nag-apply po sa atin. So kung meron po sila nalabagay, automatic po, isang resolution din po ang magpapatigil o papatay sa alaon ng resolution. Hindi lamang po, paglilinaw na po ang magkakapanghula ng kapag. As far as procedures po, alam po natin yan. Ang tinatanong po natin ay ang kalagayan ngayon. Na sa mga pangyayari, maliwanag po na mayroon pong nalabag na batas sa hindi pag-comply sa requirements ng batas. At ang resolution nga po at ordinansa tungkol sa reclassification ay inyo na pong pinagpasyahan nang mayroon po palang hindi naaayon sa batas. Ano po ang dapat gawin tungkol dito? Nakikita po ba ninyo na ito ay in order? Ito po ba ay ayos? Naaayon po ba sa dapat mangyari? Kaya kung titingnan po natin kung meron pong hindi paglabag, meron pong naging paglabag, di po ba dapat ay inyong i-recall at pag-aralan at isaayos at kung di man ay tuwira ng i-disapprove ang nasabing ordinansa sapagkat ito ay hindi na po nakakomply sa requirements. Ang nakakalungkot nga lamang po ay nakarating pa po ito sa sangguniang panlalawigan kung saan ay ito nga po ay inaprubahan din nila sapagkat of course naniniwala po sila sa regularity ng yung pong mga isinumiting mga dokumento. Subalit sa katotohanan po pala ay may kulang at hindi naaayon sa requirements ng batas. So maliwanag po, something is wrong somewhere. Kaya po, ano po ang naranapat gawin ng sangguniang bayan sa ganitong pangyayari na mayroon pong hindi naaayon sa batas na inyong pinagpasyahan? sa akin po, pag-uunawa, at dahil po yun sa pag-nalawigan, kapag kulang po sa dokumento, kulang po sa nilalaman ng mga resolusyon o ordinansa, ito po yung automatic na pinabalik sa sasabunyang bayan po. Yun po ang aking po pagkakalat. Sana ako po ito po ay kulang, ay dapat po ay binalik na sa sasabunyang. Nagpunta po kami personal kay Miss Arlene Pascual. Kung niyo pong natatandaan, sinabi ko po sa kanya, Miss Pascual, tinanong kita ng maliwanag kung kumpleto ang dokumento. At sinabi po niya ay kumpleto. At of course, ang lupon po, given the regularity nga po sa kanila pong sinasabi, ay naniwala. Subalit nung amin po siyang kausap, nakita ko po at pinakita niya ang checklist ng mga dokumento. Wala nga po ang nasabing dokumento. Kaya mayroon po siyang liham sa akin na nagsasabi na nga wala nga pong recommendation sa kanilang possession. Kaya ang nangyari po, nakakalungkot man, ito po ay hindi na konsiderang mabuti
ng panlalawigan, ng sangguniang panlalawigan. At ang higit pong nakalulungkot, nagpula po rito sa inyong sanggunian ang nasabing kakulangan. At ngayon nga po, parang bahala na si Batman. Dahil na yan, wala na tayong magagawa. Kaya po, nakalulungkot po ang ganito pong uri ng mga pangyayari. Pero ganun pa man po, inuulit ko, wala po bang nakukonsensya? Wala na po bang magbabago ang isip? May magagawa po kayo kung inyong gugustuhin. Ang Diyos ang nakakaalam ng lahat at tumutong may sa atin. Kung sa Andres, hindi na sa akin pong sabi, ito po ako nagkakita po. Kasi buong po ang aking konsensya po kung saan po ang nakakarami at alam ko ba aking kasakan ay tamang ginagawa ko kung ito po ay aking mali, aking dito po ginagawa. Kaya ito po ay aking pinag-aaralan, lagi kong inunawa at kung ano po yung nakakarami doon ko po inunawa. Lalo po kayo na dyan, inunawa ko po kayo. Galang-galang na pangalawang pulong bayan. Go ahead. Sagutin po ninyo ngayon ang katanungan. Ano po, paano niyo po tinanggap na ang barangay sa Lambao ay gagamitin ng EcoShield Development Corporation sa kanila pong hangarin to continue to meet the solid waste disposal needs of Metro Manila and nearby provinces, to serve as the disposal site of domestic waste of Metro Manila and nearby provinces. Ang ibig po bang sabihin, buong-buo sa inyong puso na inyong tinatanggap na maging basurahan ng Metro Manila at nearby provinces ang barangay sa Lambao? Sa akin po pag-unawa at lagi ko po sinasabi, ito po ang pinayagan ng barangay na sa Lambao. Nagkaroon po sila ng desisyon at pinag-aralan nila. At ito po ay sinamayuran ng Lambao at namumuno dito po sa Lambao. At ito po ay tinala sa ating pagpunong bayan, pinag-aralan na ating punong bayan kasama ang municipal engineer. Nung ito ay makita ng ating punong bayan ay maganda. Dinala po ito sa sangguniang bayan sa pumumulo. Sa aming pong talakayan, sa magagandang talakayan, at sa nararamdaman ko na alos lahat ay sumasayo dito sa lobby. Kasama po ako. Kahit po akong pumayag, nakikita ko po at nararamdaman ko ang tubok ng mga kasama. Kasama po ang grupong dito. Pero po, tandaan niyo po, ang nilalamang po ng puso ko ay lagi po sa nakakarami. Hindi po iisang tao lang at aking pinag-ibigay. Buong ubando ay aking po inaaral at aking po pinagbabasan para kapag-ito. Yun po ang aking Kung ganun po, bakit po hindi marinig ang damdamin ng nakararami? Doon po sa sinasabing mga pagpapapirma. Nakita po natin kung ano pong uri ng pagpapapirma ang ginagawa ng pamahalang bayan. Ginamit na nga po ang senior citizens. Naroon din po ang mga kumuha ng PhilHealth, ng mga passport, ng mga SSS, ng mga kung ano-ano pa sa inyong pong serbisyo.
Maliwanag po na sila'y pinapapirma sa attendance, pero mamukat-mukat kasama sa yes to landfill. At siguro rin po ay dapat ninyong tingnan kung ano po ang mga ipinagawa sa mga LLN. Lingap, lingkod, ng nayon. Tanungin po ninyo sila kung ano pong klase ng pagpapapirma o pirma ang ipinagawa sa kanila. Nakakalungkot po, galang-galang na pangalawang punong bayan. Hindi po natin makita ang katotohanan. Sa lahat po ito, maliwanag na sang-ayon nga po kayo na maging basurahan ang ating minamahal na bayan. Nakakalungkot po na iyan ang katotohanan. At nalulungkot po kami na yun po ang inyong pulso. Nasaan po ang pulso namin na mas nakararami? Nasaan po ang pagtingin? Nasaan po ang sinasabi ninyong pagmamahal sa inyong mga minamahal na kababayan? So sa Sige po. Sige po. bago ko ibigay sa ito, tungkol po sa sinasabi nyo sa senior citizen, tungkol sa LLN, at ano pang NGO, noted po yan. At yan po, at aking po itatanong sa mga dokumento na yun. At asahan niyo po at itatanong po. Kasi Vice, masyado nga pong umaba yung ating paliwanagan at gusto ko naman pong banggitin sa ating sa mga kasama natin dito na tayo po ay may kanya-kanyang desisyon at kanya-kanya tayong pag-iisip kung saan tayo kung para sa atin ito ang makakaganda sa ating bayan at sa tingin natin sa mga darating na panahon ay ito ang makakapagpaganda sa ating bayan at hindi tayo mananatiling likahon lamang. Ang nangyayari po kasi sa atin ay pag bumaha, hindi na nagkakalabasan ng ating mga kababayan dahil baha na sa atin. So ngayon, tayo po ay nagdesisyon para sa ating sariling pag-iisip na ito ay isa sa mga magbubukas ng progreso sa ating bayan. At the same time, Vice, yun po ay para sa amin. Vice, gusto ko pong sabihin na ang pag-desisyon po ngayon ay nasa panlalawigan na at yung mga sinasabi po nila ay babalik naman po sa atin ulit ang classification at ito naman po kung matutuloy ay magkakaroon po ng MOA signing, magkakaroon pa po ulit ng MOA at noted po lahat yung binanggit nyo at pag-aaralan po natin, hindi pa naman po tapos ang lahat ng ating mga pag-uusap. Kaya po, rest assured po na muli po natin titignan kung yung po mga binanggit nila ay may weight at pag-aralan po natin ulit. Mr. Chairman. Yun po. Salamat po. kung sabi, katanggap-tanggap na ba sa iyo yung pananalita ni Kagayaki? Para po sa akin ay tayo paliwanag niyo po yung site niya. Yung sa akin naman po, pinaliwanag ko rin na wala po akong sinasabing gano'n. Na ako po ay naimbitahan sa patio sapagkat malinis naman po ang intensyon natin ang pagkontrol. Nagulat lamang po ang lingkod na biglang lumabas ang pangalan ko sa harap po ng karamihan ng tao. Siyempre po, kayo man po ang lumagay sa akin na ako po ay pumunta ron para makisipat siya at makinig. Bigla ko pong makikita yung pangalan ko doon para po yun po. Kayo po ang lumagay sa kalagayan ko kung ano po ang mararamdaman niyo. Salamat po sa Anto. Kung sabi, bilang tagapangulo ng kapag, magandang umaga po sa ating mga kasamahan, ganoon po sa ating mga panauy. Bagaman ito po ay nabuksan ng talakayan dahil po sa malayang pamamahayan, ito si Guerrero, ay nabanggit naman po ng ating panauy na si Katesi ang tungkol po sa pagkakaroon ng konsensya, tungkol po dito po sa bumubuo ng sabuyan. Nais ko lamang pong linawin na ang inyong lingkod po bilang nakasaad po
sa batas po na nagpapahintulot na pwede po magtayo ng sanitary landfill sa amang bayan. Yan po ay batas sa atin sa lokal sa itaas. Yan po ay maganda. Hindi ko po ito tinututulan. Pero ang naging pagtutol ko po, at yan po ay nakalagay sa ating katitikan, ay ang naging proseso po natin. Sa tingin ko po, maaari po talaga na nagkaroon ng pagkukulang ng Sangguniang Bayan sapagkat nung una pa man ay sinasabi ko na po na ito ay ating masugid na pag-aralan, huwag madaliin. Kaya po siguro humantong tayo sa ganitong bagay na nagkaroon po ng hindi pagkakaunawaan ngayon sa parte ng ating mga kababayan. Una na nga po, lagi ko pong sinasabi na kinakailangan po tayo magkaroon ng pampublikong pagdinig, na kinakailangan isama natin ang ating mga kababayan sa buong ubando sapagkat hindi po ito usapin ng Salanggaw lamang. Ngunit ayon po sa ating ulat at pinaburan ng nakararami ay sapat na ang ginawang public hearing sa Barangay Salanggaw at hindi na kailangan ng konsepto o ng kasangayunan ng mga nakararami bagkus ang impormasyon ay bibigay na lamang natin sa pamamagitan ng ating punong bayan. Pangalawa po, tungkol po doon sa sanitary landfill. Hindi po sanitary landfill, ito pong conversion ng lupa po sa Salanggaw. Ako po ay kaisa ninyo pumirma dyan sapagkat ang layunin ko po na kung ito naman po sanitary landfill ay hindi aaprubahan sapagkat ako po itahasang tumututol at alam ko po na marami ang tututol dito, magiging kawawa naman po yung mga investor kung hindi po nila magagamit sa lupa na yan na binili naman po nila at nakapital sila. Yan po ay hindi maaaring tayuan ng mga building o ano paman kung basura po ang itatambak. Pero kung ang itatambak po dyan ay mga lupa o putik, pwede pong tayuan ng mga building yan. Doon po ako pumapayag. Yun lamang po ay isang paglilinaw sapagkat lumalabas po at marami na po ang nagpapahayag na ang inyong likod ay nakiisa na sa pagsang-ayon sa landfill. At tungkol po doon sa konsensya, sinisiguro ko po sa ating panauhin, matagal na po ako may konsensya. Salamat po. Uling pananalita ay bibigay ko po sa ating po dating kagala-galang ex-mayor Umaras. Maraming salamat mga punong bayan at pinapaulo ng Sangguniang sa mga nariritong mga lingkod bayan, mga masihalis na narito sa kanilang mga galang-galang at sa mga panawing naririto. Salamat sa pagkakataon. Matagal na akong naghihintay ng pagkakataon dahil makaisa sa pagsusuri sa ordinansang nalikha ng Sangguniang. Nakalulungkot sapagkat maraming pagpupulong ang naganap, forum. Subalit, hindi namin nakita ang tunay na kaliwanagan kung bakit nagkaisa ang Sangguniang upang ito'y pagtibay na ang bayan ng Bando, lalo tigit ang Salanggaw, ay maging tapunan, basurahan ng Metro Manila at ng mga karatig lalawigan. At marahil, hindi lamang yung karatig. Pag sinabi karatig, ay malapit. Marahil na iba pang lalawigan na malayo sa ating bayan. Alam po ninyo, masisiyahan ako sa matungkuling ginagampanan ng mga konsehales. Lalo ka na, ikaw, nagalang-galang na mga longpulong bayan. Sapagkat maralaman ko na maganda ang inyong layunin. Sapagkat inaakala na sa paglalagay ng basurahan ay panahon ito para kumita tayo ng salapi. Para lumaki ang gangay income ng ating bayan sapagkat nalalaman ko naman na talagang kulang tayo dala ng kaliitan ng ating bayan.
At totoo po, nagulat na lamang ako at nagkaroon ng ganitong uri ng pagkapatid. Nung ako po nasa elementarya, nagalang-galang na tagapuno ng sanggunian. At kayo, mga nagalang-galang na mga konsehal. Gusto ko lang pong banggitin ang karanasan ko. Nung ako po nasa elementarya, hindi po ako nagkagawa ng aking assignment. Tamad po ako. Sa ganitong paraan, sinusumbong ako ng aking guro sa aking magulang. Hindi raw ako gumagawa ng aking assignment. Napahiya po ako. Kaya't nangako ako sa aking ina, sa aking ama na gagawa na ako ng aking assignment. At yun po yung naging leksyon sa aking buhay na kinakailangan palang kapag nauntog ka na, huwag mo nang ulitin pang mauntog ka sapagkat masama ang mangyayari. Ang ibig ko sabihin, dadagdagan ko pa. Meron po akong, nung panahon ko, meron po ako napunta sa isang lugar, sa isang depressed area natin, na bago ka makapasok doon sa silong nila, yuyuko ka. Kaya ako may pumapasok ay nakalimutan ko yung muko. Nauntog ngayon ako. At sa pagkauntog ko yun, nasaktan ako. Sabi ko sa sarili doon sa may bahay, sa susunod ng pagpunta ko rito, babantayan ko na yung pagkauntog. Hindi na ako mauntog. Bakit ko sinabi ang bagay na ito? Alam po ninyo, nung panahon namin, di man karapat dapat na ako'y napabilang sa namuno. Inilapit sa amin ng Pileco na sila'y magtambak ng basura dyan sa Nabotas. May mga taong lumalapit sa amin. Ang sabi ko doon sa lumalapit, sapagkat pinag-aralan ko na ayaw kong mauntog. Ang sabi ko, pasensya na kayo. Hindi po uubra, magagalit ang taong bayan. Lumisan, malis yung mga taong nakikiusap. Pagkaraan, nagbalik na naman, pagkaraan isang linggo. Nakikiusap pa rin. At marami silang sinasabi ng mga ginintuang mga gawain ipagkakaloob sa ating bayan. Mga mahalagang kaloob na ipagkakaloob sa ating bayan. Pero nanatili po ako sa ayaw kong mauntog. At yun nga ang nangyari. Hindi natuloy, hindi na sila natumilit. Sa iba ng pangyayari, yun nga, sa iba ng administrasyon na gano'n. Ano ang nangyari? Nagalang-galang na pangalawang punong bayan at sa ating mga konsumo. Kayo ang nakadama ng hirap na mga tiniis ng mga tao ng panahon yun. Daingan ang daingan sa munisipyo, ang mga tao, mabango ang tinatapong basura. Ano ang pagkakaiba ng pagtatapon? Sa pagdadampa lamang ng basura, mangangamoy na yan. At naririnig ko na wala daw namatay sa amoy ng basura. Hindi po totoo yan. Hindi po totoo yan. Unti-unti tayong papatayin ng amoy ng basura yan, ang ating mga anak, ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga mayan. Ayoko pong mauntog. Hindi ba't nangauntog ang mga tao nang namuno sa ating bayan? Hindi ba't sila ang sinisisi? Hindi ba't sila napupunto ng galit ng taong bayan? Ang mga dating namuno, masakit mang banggitin, yan ang karanasan ng taong nauuntog. Nag-iingat, hindi pa dalos-dalos. Maliit na bayan ang bayan ng Ubando. Maibibilang natin isa sa pinakamaliit na bayan sa lalawigan ng Bulacan. Ano ang naganap? Nagiging president na mahal na pangalawang punong bayan ang mga nagaganap. Mapupuno na ng Pileco at tambakan sa Nabotas. Ano ang sinunod nila ngayon? Nagkabalitaan sila. Nagkakalaman sila, magtambak ng basura sa bayan ng Ubando. Kaya yan na, dumating na ang aplikasyon. Wala akong sinisisi sa mga namumuno. Pero kailangan mauntog sa karanasan. At isa po ako sa nakakatunghay ng mga panahon ngayon. Daingan ng mata, pero wala namang mangyari sapagkat nabotas. Lupang nabotas ang may hawak niyan. Ano magagawa ng reklamo? Hindi tayo makikinggan sapagkat lupa nila yan. Samantalang ay lupa natin ngayon.
ang nasasangkot. Kaya natin pigilan ang basura ngayon. Ano nagkaroon ng ganyang uri ng pagpapasya upang pagkatapos ay magkaroon tayo ng ganitong sisihan? Bakit ngayon lang nagaganap ang public hearing? Totoo ang sinabi ng mga nagsipagsalita. Salamat kay Konsehal Serapio sa galang-galang na konsehal. Bakit ang salambo lamang ay tinanong? Ilan na ang tumalo yan? At pinangakuan lamang yan ang pagbibigyan ng lupa na kanyang matitirikan. Ang mahihirap na tao, bigas niya, kailangan yung lupa pagtitirikan ng bahay. Maawa naman tayo sa ating mga kababayan. Ginigising ko ang inyong mga pagkatao, minamahal na mga galang-galang na konsehal. Nakikiusap kami sa inyo. Huwag nating ganituhin ang ating bayan. Ano't nangyari na agad-agad ay naapura? Ang pagpapatibay na isang resolusyon na kapasyahan na hindi naayon ng pagkakalikha. Bakit nagaganap sa bayan natin ito? Ako'y ikinuturing ko na aking sariling pangkaraniwang mamamayan. Nung mga nakakaraan, hindi ako nakakialam sa politika natin. Pero iba na ito. Sangkot na ang kapakanan, sangkot na ang sekuridad ng ating mamamayan, sangkot na ang katahimikan ng ating bayan na tinuturing pa natin bayang pinagpala. Paano magiging pagpapalang yan? Ang tao lagi nang nag-aalala sa mga hirap at tiis nilang mga darama kung bumabaho na ang basura. 44 na hektare ng lupa. E di mas lalo pang matagal ang pagtatampak na susunod niyan, mahal na galang-galang ng Pangulong Punong Bayan. Iba namang porsyon ng ating ilog o palaisdahan sa ating bayan na tatampakan ng basura kung sakaling mapuno yan. Sayang. Sayang ang mga pagtitiwala. Sayang ang pagmamahal na iniukol nyo sa aming mga kababayan ninyo. Kung sa ganitong paraan lamang ay pahihirapan natin ang ating mga kababayan. Masakit sa aking kalooban na nagaganap. Pati ang aking misis, ang aking kabya, nasasangkot ang kanyang pangalan. Ginagamit na lumagdadaw doon sa isang pagnanais na maging tambakan tayo ng basura. Ang kabiyak ko, mahal na mahal namin Pangulong Punong Bayan at mga taga itong mga gumupo ng sanggunian. Ang misis ko yung taga Binuangan. Matagal na niya pinakikipaglaban ang suliranin ito. Pero ano nangyari? Ginagamit pa ang pangalan. Sa lahat ng po na pagsasabihan ng kabiyak ni Mayor at Mirma, bakit ngayon ay nagbabago? Kawawang mga senior citizen. Kabilang na rin ako dyan, tinuturing ko nga sa sarili. Sayang. Sayang. Mahal namin kagalang-galang, ng Pangulong Punong Bayan, at yun din naman sa mga konsehal na naririto. Maraming salamat sa pagbibigyan nyo ng panahon sa amin, sapagkat ngayon lamang kami nagkaroon ng pagkakataon, hindi katulad ng mga nakakaraan na hinihintay namin ng kasagutan sa aming mga katanungan ay hindi nagkaroon para. Salamat ng marami sa inyo at narinig nyo ang boses namin. Maraming salamat. Maraming pong salamat ang galang-galang natin po ng bayan. At lahat po yung sinabi at narinig po sa bulwagan ng pagpupuno ay puso ko po pag-aaralan muli itong kasama ko. Kaya po, once again, tinatapos ko na po ang malayang pamamayan. Salamat po sa inyo lahat.